DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, kampo ni Janet Lim Napoles na nawagan ng patas na investigasyon sa umunoy pork barrel scam. What we want to stress, it is very imperative and necessary for them to also investigate the NBI agents who are acting as rescuers on behalf of Attorney Baligor. PhilHealth dumipensa sa mga pagdududang aabot na sa 74 milyong Pinoy ang enrolled sa ahensya. Mas malawak na health coverage ipinagmalaki. Ang PhilHealth ko, ang protection ho nito ay hindi lamang dun sa primary holder, yung household head, pero mismo sa mga anak. Ang opisyal ng Bureau of Customs pinayuhang mag-resign na lamang sa gitna ng mga batikos sa kanila. Well, if I hear the President say that you should resign directly or indirectly, I will resign. Tanggapan ng konsulata sa Jeddah, tinangkang sunugin ng mga undocumented OFWs. Balitang negosyo, milyong pisong halaga ng mga smuggled rice na nasamsam sa Cebu at Legazpi City isusubasta. At sa ibaing dagat, patay sa patuloy na kaguluhan sa Syria, umabot na sa mahigit 100,000. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Biyernes ngayon, July 26, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DYWC 801 RMN Dumaguete, 94.1 Power Radio, RMN Daet, DXKR 639 RMN Coronadal at DXDC 621 RMN Davao. Pa rin international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama na nawagan ng patas na investigasyon ng kampo ni Janet Lim Napoles kaugnay sa paratang na ginagamit umano nito mga pork barrel na mga mambabatas para sa mga ghost projects. Sa isang press conference, sinabi ni Attorney Irene Joy Garcia, isa sa mga abogado po ni Napoles, na tila nagiging one-sided na ang Department of Justice National Bureau of Investigation, maging ang media sa issue ng PDAP scam. Tanging ang pangalan lamang anya ni Napoles ang nadidiin sa issue at hindi man lamang iniimbestigahan, maging ang mga sinasabing whistleblower ng PDAP scam. Sa kabila naman nito ay handaan niya may pagpulungan sa investigasyon si Napoles. We just want to emphasize that Ms. Napoles fully supports and is willing to cooperate with the Department of Justice and Secretary Laila De Lima in their investigation of the alleged 10 billion PDAP scam. However, and this is what we want to stress, it is very imperative and necessary for them to also investigate the NBI agents who are acting as rescuers on behalf of Attorney Baligor. It is important to stress that these NBI agents, the names are indicated in the handout that we gave, should not be part of any investigation into this controversy of the PDAP scam. This is to ensure that the public is assured of a fair, legitimate, and impartial inquiry. Kasama si Attorney Irene Joy Garcia, isa sa mga abogado ni Janet Lim Napoles. Sa
Samantala, may basehan naman ng PhilHealth Insurance Corporation o Philippine Health Insurance Corporation sa nilabas na estadistika na 73 milyong individual o katao o 81% na ng mga Pinoy ang enrolled na sa PhilHealth. Sa interview ng RMN kay PhilHealth President Alex Padilla, sinabi nito na may record silang pinagbabatayan para sabihing halos lahat po ng mga mahirap na Pilipino ay nasa ilalim na ng Universal Healthcare Program ng gobyerno. Ang estadistikang ito ng PhilHealth ang pinagbasehan ni Pangulong Noy sa kanyang SONA na kinontra naman ng Philippine Medical Association at Alliance of Health Workers in the Philippines. Pero we stand by the numbers na binigay ho namin sa Pangulong Aquino at yung diniliver niya dun sa SONA. Yes, sir. 81% po ang enrolled natin ngayon sa PhilHealth. Hindi ko naman alam kung anong basihan nung sinasabi mong naman silang pinapakitang papeles o dokumento na nagsasabi ganun nga. Ipinagbalaki naman ng PhilHealth mga kasama mas malawak po na health coverage sa nilang naibibigay ngayon sa nilang mga beneficiaries. So is that ang PhilHealth ang protection ho nito ay hindi lamang dun sa primary holder o yung yung household head, pero mismo sa mga anak. At pareho-pareho ho ang kanilang karapatan at benepisyo. Una nang sinabi mga kasama ng mga ilang PhilHealth beneficiaries, hindi nila maramdaman ang benepisyo ng Universal Healthcare Coverage ng gobyerno dahil sinisingil pa rin sila sa mga ospital at bumibili ng mga gamot dahil sa kawalan ng pondo at medicine supply. Mag-resign na lamang, yan ang masasabi ng dating mataas na opisyal ng Bureau of Customs kaugnay sa pagpapasaning ni Paulong Noynoy Aquino kay Customs Commissioner Rufy Biason. Sa interview ng RMN kay Jet Ariola, former official sa BOC at Economic Intelligence and Investigation Bureau, direkta o hindi man direktang sinabi na mag-resign, dapat pa rin magbitiw sa pwesto si Biason dahil mismo ang Paulo na nagsalita. Matatandang nung SONA ay pinasaringan ni Pinoy ang BOC at sinabihan pa na makapal ang mukha ng ilang opisyal dahil bigo umanong maaksyonan ng smuggling sa bansa. Well, if I hear the President say that you should resign directly or indirectly, I will resign. There is no more sound reason for me to stay another one more day. And my resignation will be irrevocable. May papayo ko kay Commissioner Biason. Hindi siya dapat mangila kung meron mga padri-padrino yung mga gumagawa ng kalokohan. Yan sa hanay ng nasasakupan niyang bureau sa Customs. Sa huli, pinayuhan na lamang ni Ariola ang commissioner ng kagawaran na mag-aral pa na mabuti para makuha ang kanilang target collection at huwag matakot sa mga padrino. Nabatid na bigo ang BOC masunod ang collection target nila para sa 2012 kung saan mula po sa target na 347 billion pesos, 287 billion pesos lamang ang nakolekta, habang sa taong 2013 ang target ng BOC ay 397 billion pesos. Pero sa nakolekta nitong Mayo, umabot pa lamang sa 121.7 billion at hindi rin ito nakamit ang mid-year target. Mga kasama, tinangkang sunugin po ng isang grupo naman, documented OFWs naman. Sa Jeddah ito, ang Philippine Consulate. Ayon sa ulat noong Lunes nangyari kung saan ilang mga Pilipino na nagkakampo sa loob ng compound ng konsulado ang sinasabing nakita nila ang di kilalang mga lalaki sa likod po ng gusali na may hawak na bagay na tinangkapang ibato. Napigilan ang pagbato matapos magsigawan ng mga suspect na may mga kasama rin mga babae. Nang makumpirmang balak sunugin naman ito ang konsulada, agad inalerto ng mga saksi ang leader na kinilalang si Hassan nang nagkakampo doon ng mga diplomatic guards. Sinabi naman ni Consul General Uriel Norman Garibay na nahuli na ang mga nagtangkang manunog at kasalukuyan ng kinulong at hindi na muna daw sila magbibigay ng pahayag habang iniimbestigahan ang insidente. Palasyo pumalag sa pasang-awang marka ni Pinoy sa Poverty Reduction Program. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Kinwestiyon ng Palasyo ng Malacanang ang batayan ng Pulse Asia Survey kung saan pasang-awa ang nakuhang marka ni Pangulong Noynoy Aquino sa issue ng Poverty Reduction Program ng pamahalaan. Batay kasi sa nasabing survey ay 75% lamang ang nakuhang rating ng Pangulo sa pagbabawas ng kahirapan sa bansa at good naman ang marka sa pamamahala sa gobyerno,
ekonomiya at pagpapatatag ng political institutions. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasiada, hindi dapat sa isang bahagi lamang tingnan ang inilabas na resulta ng survey para sabihing pasang-awa ang marka ng Pangulo sa pamamahala. Matatandaan naman na base sa ulat ng National Statistical and Coordination Board ay 27.9% pa rin ang poverty incidence sa bansa. Kasama mo sa pangalan ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. CIDG Chief nanindigang walang irregularidad sa kanila pong operasyon sa grupo ni Jackson D. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamoga. RMN Report. Nanindigan ng Criminal Investigation and Detection Group na lehitimo ang kanilang isinagawang operasyon laban sa grupo ng convicted drug trafficker na si Lilan Yan alias Jackson D. Sa katunayan, ayon kay CIDG Chief Director Francisco Uyami, willing silang magsumite ng mga ebidensya kay BILG Secretary Marojas na magpapatunay na sinimula ng isailalim sa surveillance ang grupo ni Dean noong buwan pa ng Marso. Isama din anya sa kanilang gagawing report na isusumite sa kalihim ang paglilinaw na magkaiba ang isinagawang operasyon ng CIDG laban sa grupo ni Cadavero alias Tambal at grupo ni Jackson D. Ginawa ni Uyami ang pahayag na ito ang kanilang patunayang walang halong irregularidad sa pagkakaaresto ni kina D sa halip ito ay dumaan sa tamang proseso. Sa ngayon kasi tuloy pa rin ang pagdudula sa hanin ng CIDG kaugnay sa mga nagawa nilang operasyon laban sa dalawang grupo na habang tumatagal na ay mas nagiging kontrobersyal. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Speaker Belmonte tikom sa paglutang po ng pangalan ng isa sa mga padrino sa customs. Kasama natin sa Balita Live, Kondibata. RMN Report. Deadma at ayaw na lamang pansinin ni House Speaker Sonny Belmonte Jr. ang paglutang ng kanyang pangalan na itinuturong isa sa mga pumapadrino sa Bureau of Customs. Ito ay matapos matukoy din na kapatid ni Speaker Belmonte ang isa sa mataas na opisyal na si Ricardo Boyce Belmonte na isang collector sa Manila International Container Terminal. Ayon kay Belmonte, hindi ibig sabihin na nagtatrabaho sa customs ay masama na at kabilang na sa mga gumagawa ng illegal sa ahensya. Saan ito'y pinagmalaki pa ni Belmonte ang kapatid na anya ay 35 taon nang nagtatrabaho sa customs at hindi kailanman nasangkot sa kaso ng katiwalian. Lumabas ang pangalan ni Belmonte matapos pangalanan na isa sa mga padrino ng ilang matataas na opisyal ng customs na ayaw matanggal o maitalaga sa ibang lugar. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Registration naman para po sa SK at barangay elections bukas kahit Sabado at Linggo. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Muli nga nagpaalala ang Commission on Elections sa mga magpaparehistro para sa synchronized barangay at sangguniang kabataan elections na maaring makapagtala ngayong Sabado at Linggo. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang mga tanggapan ng COMELEC sa buong bansa ay bukas mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Noong ang Lunes, Hulyo 22, binuksan ng COMELEC ang registration period at tatagal ang nasabing rehistrasyon ng 10 araw o hanggang sa Hulyo at 31. Sa pagtaya ng COMELEC, inaasang abot sa bigit kumulang 2 milyong kabataan na nasa edad 15 hanggang 17 taong gulang ang magpaparehistro para sa SK polls na gaganapin naman sa October 28. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sa kalakalan masama ay susubasta ngayong pong linggo ang 1.2 billion pesos na halaga ng smuggled rice na nasamsam ng Bureau of Customs sa ports of Cebu at Legazpi City. Ayon kay Bureau of Customs Cebu District Collector Edward de la Cuesta, plano po nilang ilathala ang imbitasyon sa auction sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na. Yata abot sa 500,000 sako ng bigas ang isasama sa bidding na pwedeng maibenta sa loob ng bansa. Nasa naman magkakaroon pa ng isa pang subasta sa mga susunod na buwan. RMN News Abroad. Pumalo na sa mahigit 100,000 katao ang namatay sa gitna po ng matinding kaguluhan sa Syria. Ayon sa United Nations, pamagitan ng Secretary General Ban Ki-moon, ito ang estimated summary ng mga namatay. Simula panoong nagkaroon ng civil war sa nasabing bansa noong 2011, anya sa nila pong huling tala nito nakarang buwan lamang, tumaas ang tinatayang 7,000 ama nasawi sa nasabing bansa. Kaugnay nito'y umapila ang UN ng panibagong peace conference para maibsana ang political crisis doon, kung saan maraming sibilyan pa rin ang nadadamay.
Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Kung narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Biyernes sa tanghali, July 26, 2013. Sa mga taga-Naga. Susunod na po dyan si Ed Ventura sa RMN News Diretso, Balitang Naga. Sa DWNX 91.1. Panoorin po ang aming naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali sa YouTube pa rin. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:16. Aba,